Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya ko po na manatili po ang bawat isa sa pagkatayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At ito po salita matatagpuan po natin sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So manalangin po tayo. Pino namin dakila, pino namin mapangyayon sa Lord. Lord God, pinupuri, pinapasalamatan mo namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, na kami patuloy mong ginabayan. Binigyan pa ni bagong buhay, Lord God, at lakas, Panginoon, upang makapunta po sa inyong tahanan. Maraming salamat, Lord God, sa isang buong linggong araw na nagdaan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy namin naranasan ang inyong gabay, Panginoon. Ang iyong pangunguna, Lord God, sa aming mga trabaho. Kayo din, Panginoon, sa aming mga aralin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy ka. Ikaw ang nangungunap sa aming buhay. Maraming salamat, Lord God, sa blessing, Panginoon, sa mga kakanin, at ganoon din po, Panginoon, sa pagpo-provide mo po ng aming kinakailangan sa araw-araw. Maraming salamat, Lord God, at di mo binibigay sa amin kung anong kailangan namin, kung anong gusto namin, kundi binibigay mo po sa amin, Panginoon, kung anong kinakailangan namin sa araw-araw. Thank you, Panginoon, sa patuloy na kagalingan na binigay niyo sa bawat isa, sa may mga sakit, at gayon, Panginoon, sa mga aming kinakailangan, Lord God, sa araw-araw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na pagpaparanas mo sa amin ng iyong kapangyarihan at sa patuloy, Panginoon, na pagpaparamdam mo sa amin ng iyong walang sawang pagmamahal sa iyong mga anak. Lord God, sa mga oras na din po ito, humingi po kami ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Sa aming mga pagkakasala mula sa inyo, Lord God, at gayon din, Panginoon, sa mga masasakit na salitang amin na ibitawan sa iyong kapwa. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga ito at nanalangin, Lord God, na patuloy yung pagkalinis sa aming buhay. Alam po namin, Lord God, na we are weak, but with your Holy Spirit, Panginoon, alam po namin may kakayahan kami lumaban sa kasalanan. Kaya nanalangin kami, Panginoon, na ikaw patuloy na magbabago sa amin. Ikaw, Lord God, ang patuloy magpakalinis sa amin, puso't isipan, Panginoon. Help us, Lord God, to fully repent to our sin and help us, Lord God, to fully surrender our life. Yun din, Panginoon, sa mga oras po ito. Nalalangin kami na sa umagang ito, ikaw po patuloy na madakila. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang patuloy na makilala ng bawat isa. Ikaw nawa ang presensya mo, ang siyang may taas sa umagang ito. Nalangin ako, Lord God, sa inyong praise and worship team, Panginoon, na magbibigay ng magandang awitin para sa inyo. Naway, Panginoon, patuloy nyo gamitin ang kanilang talento upang ikaw'y patuloy na mabigyan papurit pagsampa, Panginoon. Yun din, Lord God, nalangin ako sa multimedia team na sila po patuloy niyang gamitin ang kanila pong mga skills, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kakayahan sa kanilang gawain. Ngayon din, Panginoon, nalangin po ako sa inyong alagad na magsasalita, Lord God, sa harapan. Naway, Panginoon, i-bless niyo po ang kanyang buhay. Patuloy niyo po siya, Lord God, pangunahan sa kanyang pagsasalita sa harap. At naway, Lord God, na may hatid niya po ang mensahe na gusto niyo sa paraan na nais niyo para po sa amin. Muli, Lord God, dakilat ka ng pinapasalamatan sa araw na ito. Ikaw pong patuloy na manguna sa bawat isa. Ikaw pong patuloy, Lord God, ang siyang nawa namin makilala sa buong umaga nito, Lord God. Naway, Panginoon, patuloy kami sa iyo lumapit. Patuloy kami sa iyo humingi ng tulong, Lord God, sa araw ng kabigatan sa amin, Panginoon. Muli, Lord God, purihin ka. Pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa umaga nito. At yun na po ang samot dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon, patuloy natin siyang awitan. Sabihin natin ngayong umaga kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon.
dumating sa aming buhay, maging sa mga panahon na hindi namin inaasahan, ang pangako mo, Panginoon, ay siyang tunay at hindi nagbabago, Lord God. Lagi mo po kaming sinasamahan. And no matter what the outcome is, Panginoon, nasa iyo pong aming pagtitiwala dahil napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa iyo kami patuloy na magbibigay ng aming pagtitiwala, Panginoon. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo.
Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha
kami po ay dumadaan sa matinding pagsubok, sa maraming problema, Panginoon. We surrender you all our worries, O God. Tunay po, Panginoon, na ang kasagutan mo ang siyang solusyon sa aming mga suliranin, Panginoon. At patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, for you to empower us, Panginoon, para po sa panahon na kami po ay lugmok, sa panahon na kami po ay dumaraan sa mga pagsubok, patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kami po ay iyong asamahan sa patuloy na pagsamba namin sa gabi, sa umagang ito, Panginoon. And we praise you, we glorify you, O Lord God. Tunay, Panginoon, na ikaw ang karapat-dapat sa aming pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. Itinataas ka namin, Lord God, sa pinakamataas na pedestal. At ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say Amen. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa serye ng ating pag-aaral at we are continuing our study doon sa tinatawag natin na surrendering, pagsuko sa ating Panginoon. Natatandaan ninyo, for the past Sundays ay mga pinag-aralan natin iba't ibang mga paraan ng pagsuko sa Panginoon. Pagsuko ng ating isipan, ng ating puso, pagsuko ng ating, ng ating mga pangarap, pagsuko ng ating wallet. Diba, lahat ng yan, mga bagay na isinusuko pala dapat sa Panginoon. Pero sa umaga ito, mag-aaralan natin ng isang bagay. Hindi ko alam kung itong part na to, talagang totally nasusurrender natin sa Panginoon. This morning, our message is entitled, pakinext lang. Yan. No worries. No worries. Sabihin nga ng lahat, no worries. Ba't parang may worry pa rin kayo? Sinabi ko ng no worries Isa pa. No worries. Yan. Paano ba yung tsura ko yung first ng walang worry? Yung mukha ba ng katabi nyo, kuya first, mukhang walang pinag-alala to itong mga nakitang araw. Fresh na fresh ang itsura. Nakangiti pa, nakakasimba ng maayos, di ba? So what are we going to surrender sa Panginoon na siya pag-aaralan natin sa umagang ito? Sabi dito, surrendering our worries. So, surrender your worries sa ating Panginoon. Our verse ay pakikita ho natin sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verses 6 to 9. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 9. Okay, basahin muna natin sa English. 1, 2, and 3. Give all your worries and cares for God, for He cares about you. O napakaganda ha, inote nyo agad yan. 1 Peter 5:7. Ibigay daw nyo. Tagalog kuya, pakipag doon sa Tagalog. Ipagkatiwala, sabay-sabay tayo. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tayo ba yung mukha tayo ay manalangin? We thank you, Lord God, for giving us another Sunday of worshiping you, Panginoon. Salamat sa iyong pagkakataon na binigay mo sa amin para muli matuto po kami sa inyong mga salita. Banal na Espiritu, hiling po namin that as we continue to listen to your word, ikaw nawa, Panginoon, na magbukas ang mga puso ng aming isipan, magbukas, Panginoon, ng aming mga kalalagayan sa umagang ito. Whatever we have in our minds, Panginoon, ibinibigay po muna namin sa inyo. At hayaan mo, makonsentrate kami, Panginoon, upang tanggapin ang katotohanan ng salita, baunin namin at ito'y maging magdulot ng kalakasan sa aming mga buhay spiritual. Purihin ka po, ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Okay, balik tayo doon sa natin. Makibalik doon sa English. Napakaganda doon sa English text natin. Pinaigse. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sabihin nyo sa katabi nyo, about you. Sabihin nyo, He cares about you. Sa kabila. He cares about you. Diba? No? Pero kung tayo siguro pagkakataon ng buhay na pinsan piling mo, wala nag-aalala sa'yo Di ba? Yung feeling mo parang ikaw na lang nag-iisa sa mundo. Feeling mo wala nang umaasikaso sa'yo. Ako na lang mabubuhay sa mundo ito. Pero this morning, we wanted to start our verse. We wanted to start the message this morning sa assurance na meron tayo sa Panginoon. Ano yun? God cares about us. May pakialam. Ang Diyos sa iyo. Next natin.
Sa Tagalog, sabi doon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Ayan. Tanong ko ngayong umaga, meron ba kayong mga alalahanin sa buhay? Mukhang wala. No, mukhang wala. Nakangiti eh. Yung iba, sumagot, secret. Ayan, di ba? Minsan sa harap ng mukhang yan, kala mo, okay na okay, di ba? Alam nyo, kami nila ng pastor natin, alam nyo, lagi okay na okay kami. Pero alam nyo ba, kaninang umaga, paggulat ko, yung aking PowerPoint tsaka yung aking sermon, ayaw mag-open ng laptop ko. No, nagkatsawa tuloy kami nila Atilin. Sabi dito, sabi namin dati Grace sa akin, tama kuya, topic mo, do not worry. Di ba? Na-stress mo ko agang-aga. No, okay na eh. No, tapos mo gabi, bago pagbukas ko kanina natin, ayaw mong bukas. No, sabi ko kay Samis ko, gaan natin po sa church, gawin ko yung slide ko, kailan naman tapos na, no? So sabi ko, talaga naman parang matang ako unang tinesting dito, ha? Ano ang gagawin ko? No, sabi ko, pero sabi doon sa message, do not worry. O nga, parang sabi ko, why would I worry? Bakit? Hindi naman yung PowerPoint ko magme-mensahe, kundi ang Lord ang mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba ron? Amen. No, so, kahit tayo, no, bawat sa atin, we are not exempted from the worries in our life. Kayo ho ba ito? Yan, si Mr. Worry. Ayan. Tingnan nyo nga, kung kayo si Mr. Worry, ano-ano mga inaalala natin sa buhay? Yan. Ito lang. We worry about our safety. Tama? Ingat ka anak, mag-uwi ha. Ngayon, kita mo yung mga dumadaan nga lang. Ako, nagulat ako eh. Di ba? Mas kaya Ivan, maingat na mas kaya Ivan magmotor. Di ba? Pero tamo, ano nangyari? Sinagasa. Sinagasa ng lasing na nakasagasa. Di ba? Sabi ko, hindi naman lasing si kaya Ivan. Di ba? Hindi naman naglalasing yung tao, matino naman. Musician natin. Pero ba't ganoon? We worry also our safety and our security. We worry about family or friends sa kaaway mo or sa future. Di ba? Naalala natin yung mga yan. Naalala ako sa future ko eh. Paano kaya mangyayari sa akin ngayon? Wala na ako ng trabaho. We worry about our friends. O yung mga, halimbawa, meron akong mga kaibigan na hindi na nakakasama. We worry about our tests and trials. Sabi doon, nung inawit natin kanina yun, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan. O diba? Mga trial ng buhay. We also worry about all of those things. We worry also about our health. Diba? Ay, good example ito eh. Pag sino ko sa renal, cancer na to, stage 9. No, gano'n na agad tayo, diba? We worry so much about our health. Sakit ang ulo ko. Baka masakit ang batok ko. Di ba? Ang dami na agad. Kunting kibot na hindi okay yung pakiramdam natin. We worry about our health. We worry also about our wealth. No? Saan ko ba ilalagay yung aking piggy bank na ipon? Hindi yung milyon-milyon sa bangko, no? We worry about our responsibilities. Kung kayo ay may mga responsibilidad sa trabaho, meron kayong kayo are leader, you also worry of all of those things. Ano ba? We worry about our fears, our failures. So yung mga takot ka magkamali, takot ka sa dilim, takot ka sa ipis, sa dami natin, takot ka sa germs, mga ganyan, di ba? We worry about our problems, persons, pleasures, and even places in our lives. Hindi ko alam. Kasama tayo na itong taong ito. Pero alam nyo, sa totoo lang, meron isang mama na ang pangalan niya ay si Howard Hughes. Si Howard Hughes. Pogi, no? Pogi. Yeah. Pogi si Howard Hughes. Gusto ko pakilala sa inyo. Sino siya? Si Howard Hughes ay isang big-time businessman. So, si Howard Hughes ay big-time businessman. Meron siyang, kasama siya sa oil industry. Yung sabihin, yung mga oil ay kanyang, meron siyang mga, nakukuha mga langis. Mayaman ito noong panahong 1930s. Tapos sabi doon, he is also busy in entertainment industry. Medyo pogi no? Siguro naimbitahan din to. So, tapos sabi doon, he is also involved in the aviation industry. Actually, siya nakapag-model no, isa sa pinakamalaking cargo plane ng Amerika. Itong mamang ito. Ngayon, sa kabila ng kanyang kasikatan,
sa bilang ng kanyang mga billions of dollars na meron siya noong panahon ngayon, maaaring isipin ninyo, Kuya Ferds, okay na ako sa buhay ko. Ano pa po problemahin ko? Kung halimbawa, isa kong contractor, o halimbawa lang, uso ngayon no? Contractor ako, di ba? Baka sa Cavite City, no? Di ba? Wala na akong iisipin. Bakit? Ilahilata na lang ako No, wala na akong pera. Yung mga example ko kanina, halimbawa, di ko problema yung Kuya Ferds. Bakit? Kasi mayaman naman ako, gaya ni Howard. Maaaring ganun ang way of thinking ng bawat isa sa atin. We will not have any concerns sa buhay dahil sa meron na tayo ng mga bagay na ating hinahanap. Pero, ano yung tumamang to? There was a time in his life, the last 25 years of his life, he lived a miserable life. Bakit? Tignan natin. Ano mga ginagawa? Yan. Si Howard, pagdating ng hapon, uupo sa tabi ng pool. Napuno siya ng tinatawag na worry and anxiety. Anxiety, nababalisa siya. Sa sobrang yaman niya, nabalisa at marami siyang iniisip sa buhay niya. Dumating sa time na na-overwhelm siya nung kanyang mga iniisip. Ano nga iniisip niya? Iniisip niya, ako sa yaman to, siguro baka huntingin ako. Baka abangan ako ng tao ko. Baka ako damputin, baka ako kidnapin. To the point, alam niyo ginawa na itong mamang to? Sabi dito ay, pupunta siya sa kwarto niya na wala siyang ilaw. Yung kanyang hotel, pag pupunta siya sa isang hotel, gagawin niya, rerentahin niya yung buong floor para walang ibang tao. Siya lang. Ganun ka paranoid itong mamang to. So, rerentahin niya para walang iba, sigurado siyang walang magtatangka sa kanya, nandun siya. Tapos pagpasok mo sa kwarto niya, sabi ng kanyang mga, kanyang mga aide, pitch black. Walang ilaw. Asa si Howard? Nakaupo doon sa isang sulok. Niisip niya kasi, baka pag may ilaw, may makakita sa kanya. May makakita sa kanya at siya ay sundan. At siya ay kidnapin, nakawan, etc. Tapos, sobrang paranoid niya na, Tapos sabi niya, lahat ng bibisita doon sa may lobby ng hotel, merong mga tissue. 1930s to 1930s. Kukuha ka ng SOP, kukuha ka ng 7 tissue. Yung tissue una, gagamitin mo para pang bukas mo na doorknob, kung gusto mo siya makausap. Tapos yung mga sumunod ng tissue, patakip mo, pupunasan mo lahat ng mga dadaanan mo papunta sa kanya. Ganon ka paranoid. Sabi ko nga sa inyo, itong mamang ito. To the point, nagkasakit na si Howard. So, nagkasakit na siya sa physical, sumakit siya sa kanyang tiyan. Alam niyo ang naging tsura niya after? Ito mo ba yan? Ayan, ayun siya sa kabila. Ayan. He weighed under 100 pounds before his death. Tingnan niyo nga yung tsura ng katabi niyo ulit. Alin dito? O yung kabila? Diba? Bakit? Punong-puno si Howard ng pag-aalala. He has billions of money. He has so many things in his life. Kung isipin natin, first, wala na akong hahanapin pa. Ano ba hahanapin ko? Kung meron naman ako ng mga. Pero tumamang ito, nakakalungkot. Bakit? Sa kabila ng lahat ng meron siya sa buhay, siya ay mabuhay sa kanyang huling sandali na siya ay maraming inaalala. Same thing is with us, sa ating mga buhay, mga kapatid. Pag pinag-aralan natin at tingnan natin, ano ibig sabihin ng worry? Sige, tingnan natin. Worry. Sabi ng dictionary, it talks about the state of our mind. Something or someone that causes anxiety, a source of unhappiness. Yung hindi ka nagiging masaya. Na-i-stress ka. Na hindi natutupad yung gusto mo, yung plano mo. Yan. Yung nagkakos nun, it causes us worry. 3, nagiging concern sa'yo. 4, nadidisturb yung peace of mind. Ano pa? Afflict with mental agitation or distress. Ako naniniwala about sa atin, maaaring naka-experience tayo ng ganyan. Yung worried na worried ka. Diba? Umulan. Taga-Nobeleta ka. Anong worry mo? Baha.
Di ba? Ang sweldo a 15, a 13 ngayon, a 14. Anong worry mo? Ha? Wala pagkain, Kuya Birds. wala pa pera, di ba? Di ba? Marami tayong mga bagay na yung dapat sana ay magiging happy tayo. Pero baliktad doon, yung nagiging ko sa ating buhay. Kaya ano nangyayari? Tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na worries in our life. Kaya kung babalikan ho natin yung ating yung ating teksto kanina, sabi ko, gaano ba kahalaga that we are going to surrender our worries sa Panginoon. Okay, so doon sa teksto na binasa ho natin kanina, titingnan natin yung iisa-isahin ho natin siya. Okay, so going further, yeah. Sabi ng aklat ng Matthew chapter 6 verse 26, anong hayop po yan? Nasa nasa screen. Yan ang isang ibon. Si Kuya Christian, pinahirapan pa ako. Hummingbird. Paisip tuloy ako no? Yan. Ay, isang ibon. No? Ano sabi ni Jesus? Matthew 6:23, look at the birds of the air. Sabi na, tingnan niyo, yung mga ibon. Kaya kung going to church, nakakita pa kayo ng mga ibon na dumadaan. O mga ibon, sabi, di ba? Sabi doon, wala silang tinatanim. Hindi sila nagtatabi. No. Pero, sabi ng Bible, sila ay kumakain. No. Nabubuhay ng maayos. Sabi doon, yet your heavenly Father feeds them. No. And yet, yung Diyos ama sa langit, pinapakain sila. O nga naman, no. Tayo mga tao, ano problema minsan? Tayo, kayod ng kayod, minsan sa sobrang kakakayod mo, sa sobrang stress mo sa buhay, hindi ka na makakain. May mabubuti pa yung ibon kung kumakain. Nakakain ng Diyos. Pero sabi doon, are you not much more vulnerable than they? Hindi ba't mas mahalaga kayo? Sabi ni Jesus, no? Hindi ba't mas mahalaga kayo sa mga ibon? Diba? Naniniwala ho ba kayo na mas mahalaga tayo sa mga ibon? Amen. No. Kasi tayo yung pinaka-espesyal na nilikhaan ng Diyos eh. At nilikhaan ng Diyos ang mga ibon, pero sila, hindi nag-worry yung mga yan. Kakain at kakain ng mga yan. Minsan yung mga bagay sa buhay na minsan natin, nalalagpasan natin, hindi natin napapansin, hindi natin nabibigyan ng atensyon, pero ito yung mga ginagamit ng Diyos para tayo ay turuan. Oh, tingnan nyo yung ibon. Oh, next Kuya Aaron. Anong sunod? Yan. Yung isa pa. Yan. Oh, tingnan nyo naman. Kawikaan, chapter 6, verse 6. Ano naman ang sample sa atin? Ha? Isang langgam. Sabi ng Kawikaan, chapter 6, verse 6. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay na yung masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Diba? Pag binasa nyo pa yung mga sunod yan, ano yung karakteristik ng langgam sa aklat ng Kawikaan? Nag-iipon yan. Tama? Nakapag-observe na ba kayo ng mga langgam? Yung pag minsan wala kayong magawa. No? O, siguro, titigan yung ganyan, lagyan mo ng bigas o ng kanin. Diba? O nga, minsan, binabasa ko ito, minsan ko, naisip ko, o nga, no? Minsan sa sobrang dami ng iniisip natin sa buhay, dami nating worries, siguro nga, one time, i-start na mag-worry ho kayo, maghanap kayo ng langgam. No? Parang hinahanap mo, langgam, sabi ni Kuya Birds eh. No? Pero, tingnan niyo ha, ang pina-obserbahan ng Diyos sa atin, ibon, langgam, medyo insignificant sila eh. Bakit mo papansinin ng langgam? Pag nakakita ka ng langgam, gusto mong bombahin ng baygon, di ba? Pero sabi doon, no, yung langgam masipag, ang tao tinawag na tamad. So maraming mga bagay sa buhay, kaya tayo na-i-stress. Alam niyo kung bakit? Tayo rin kasi ang nahihirap. Totoo, hindi. Bro, diba? Sabi ko buti pa itong mga hayop na to, no? Mga nilikha na to. Maliliit sila, they don't have much in their life, and yet, they don't worry. Buti pa yung ibon kumakain sa oras. Buti pa yung langgam, may ipon. Ang tao, wala kain, wala ipon. Diba? Nga, ang tawag, nga. Diba? Yun, nagitay ayuda. Siguro kung ang ibon lang at saka langgam mag-uusap, tatawanan tayo. Buti may tao. Diba? Tayo kompleto eh. Diba? Kaya kung titignan natin, balik tayo doon sa verse Kuya Aaron.
Bakit sinabi ni Jesus to? Gusto ko kasi dito tayo magsimula, yung earlier. Yeah, yung isa pa. Yung may verse, sorry. Earlier verses. Yeah. God cares about you. Tuloy natin, Aaron. Tuloy natin. God cares about you. How does God care about us? Tignan lang natin ilang mga bagay. Sige. Yeah. 1. 1 Peter 5:6-9. Nanon natin. Hindi ko na na-outline nalagay ko na lang yung verse. But I highlighted kung ano yung mga dapat natin gawin for us to surrender our worries sa Lord. Sabi ng verse 6, 1 Peter chapter 5 verse 6. Sabay-sabay nga ho tayo, 1, 2, and 3. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng panahon. Ano ho yung hinighlight mo doon? Pasakop kayo sa Diyos. Pag sinabi natin pagpapasakop sa Diyos, ito ay isang paraan ng, sa English, ano yun? Surrendering. Tama, surrender. So we surrender to our God. Pag sinabi ho natin nagpapasakop ako, Kuya Pers, sa kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, you are subjecting yourself to dun sa Diyos. Yung tipong wala kang magagawa kung wala si Lord. Amen? No? Kaya nga, minsan, naiisip ko nga, kaya minsan bakit tayo na-stress marahil sa buhay natin? Bakit? Kasi gawa tayo ng gawa. Tama? Kakagawa. Lahat na activities na meron ng tao. And we exclude God. At hindi tayo sakop doon sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang tendency talaga, may stress ka talaga sa buhay. Nanood ka na nga lang ng balita ngayon, ewan ko, hindi ka talaga may stress. Diba? Pag umulan, nakakita ka ng baha, may stress ka na lalo siguro ngayon. Diba? Ang daming mga bagay na magkukos ng hindi magandang feeling sa atin, and yet God is calling us first. Pasakop ka muna sa kapangyarihan ng Diyos. When we say pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, unang-una sa lahat, ang unang muna na lalapitan ay ang Panginoon. Amen po ba ron? No? That's the very first thing believers forgot sometimes. Kaya nga, tinuturo sa atin, surrender your worries. Sa verse mamaya makikita natin, ito hong pagsusurrender ay isang utos sa bawat isa sa atin. Kung paano tayo inuutusan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Sabi ni Jesus sa New Testament, huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. May pagkakataon sa buhay na we cannot submit ourselves sa Panginoon. Bakit? Kasi we are doing things on our own. Doon pa lang sa unang verse, sabi, may pangako na dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon in His right time. Naunawaan ho natin. Kaya minsan na-stress tayo kasi wala pa man yung timing ng Lord Inuunahan na natin. Diba? Kanina, nagtawag ang Pastor Larry dito nung may papanalangin natin. Diba? Kung isipin mo, isa ka doon sa mga pinagpe-pray natin, isa ka doon sa mga tao na sabi nga sa kanta natin lihanin, sa dalamhati at sa kabiguan na naranasan mo sa buong isang linggo, hindi ka ba naman stress? Pero the fact that you came here this morning, pumunta kayo sa unahan, yung sabihin, pinagkakatiwala natin sa Diyos ang mga bagay sa buhay. Ganon din ho. Because God can do His thing in our life. Sabi ng kanta, God will make a way. Kailan? When there seems to be no way. Pero pag may way ka pa, arya ka ng arya ka ng Minsan, naisip ko, bakit ang mga Kristiyano kahit na siguro may business din sa buhay, kagaya ni Howard kanina, na-stress sa buhay. Bakit? Kasi ginagawa natin pa mga bagay sa sarili natin kapalaran. Pangalawa, that's number 1 pasakop tayo sa Lord. 2, ayan, ang sabi, basa ulit tayo, 1, 2, and 3, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ng inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay
nagmamalasakit sa inyo. Number 1, pasakop sa Lord. Pag doon pa lang sa number 1, ayaw mo na, huwag kang umasa that you will be living, ay hindi ko sinasabing stress-free na buhay. But, yung worry sa buhay mo, mas ma-overwhelm ka. Number 1, pasakop ka muna sa Lord. Pangalawa, ipagkatiwala ninyo sa Kanya. Ano yung sabihin ng word na ipagkatiwala? Halimbawa, pagkatiwala ko yung sasakyan kay Pastor Larry. Tiwala ako dyan. Kasi, alam ko, makapag-drive siya eh. Pagkatiwala ko yung sasakyan kay Kuya Chester. Alam ko, magagaling mag-drive itong mga taong ito eh. Pero pagkatiwala ko yung sasakyan ko kay Jason. Pogi-pogi Jason eh. Kakabahan ako, Kuya medyo kakabahan ako mag-drive. Diba? Bisikleta, kaya ni Kuya Jason, ang motor. Pero pagkatiwala ko sa, ibang bagay yan, Kuya Perks, hindi pwede. Pero, tingnan nyo dito, sabi, ipagkatiwala daw natin sa Diyos ang inyong mga alalahanin sa buhay. Lahat. Pag sinabi natin mga alalahanin, lahat ng kabalisahan sa buhay, hindi lang ho yung malalaking kabalisahan, kundi yung maliliit na kabalisahan sa buhay. Nakakalungkot nga isipin. Nung mga earlier, nung mga panahon ng araw, ang mga worries noon ay, tama ba ako? Sa mga medyo senior na natin o mga medyo mga magulang natin, ang mga worries na lang noon nila, yung pagkain, tama, yung trabaho, yung kinabukasan ng anak ko, tama ho ba? Ganun yung mga worries natin dati eh. Yung bahay na, namin, sana ay buo pa rin, kahit na barong-barong lang yan, okay lang. No, yun yung mga worries ng araw. Pero ngayon, ibang klase. Ang worries ngayon, nawala ang cellphone, hindi makita. Cellphone lang yan. Cellphone lang. Saan mo pinatong ang cellphone ko? Yan. Gulo-gulo na utak niyan. Mag-aaway pa yan. Hindi, ikaw huli yung miram eh. Saan mo pinatong? No, yan. Cellphone lang. Cellphone lang. Minsan nakatali yung buhay natin dito eh. Worried na tayo eh. Mga kabataan, lalo yung mga bata-bata kayo. Pagpupost, paglalagay ng picture, magmamaitig. Tapos matutulog. Tapos pag-ising titingnan. Walang nag-like. Ano ba? Picture lang. Ang tindi na ng worry mo. Diba? Walang nag-like. Isa lang. Nanay ko. Nanay ko pa nag-like, diba? Post ka ng post eh. Diba? May isipin natin sa ko. Ba't ganon? Pababaw ang worry ng mga tao sa panahon ngayon. Tama. At minsan, hindi pa nga nangyayari, problemado ka na sa buhay. Hindi ko lang naisama dyan eh, no? Pero ayon sa isang survey, sabi doon, 40% ng wino-worry mo, lahat ng iniisip mong problemahin mo, hindi pa nangyayari. Totoo, hindi. Totoo naman eh. Diba? Baka iba sa inyo, iniisip, pag-uwi ko kaya sa bahay, ano tatangalian namin? Pag napahaba sermon ni Pastor Bert, sarado rin bilihan ng ulam. Di ba? Dami natin iisip eh. Di ba? Medyo kulimlin, uulan mamaya. Ano ba isusuot ko? Ang dami ho nating alalahanin sa buhay. Bukod doon sa major. Minsan yung mga minor, wala ho sinasabi ang Lord na pagkatiwala sa akin ay yung mga major alalahanin sa buhay. Even the minor things, matututo tayong ipagkatiwala sa Panginoon. Pag sinabi yung pagkatiwala, ibibigay mo. Para yung example ko kanina, iiwan ko yung susi kay Kuya Chester, kay Pastor Larry, ganyan. Iwan ko sa kanila. Hindi yung awa ko. No? Bisa kasi ganun tayo sa buhay eh. Pagkatiwala sa kapatid, Pastor, pa-pray mo ko kasi talagang ganito, ganyan. O sige, pag-pray na. Diba, lagi naririnig sinasabi ng pastor? Sige kapatid, pagkatiwala natin sa Panginoon yung iyong sitwasyon. Pag sinabi pagkatiwala, ibigay mo na. Diba, natandaan yung message ko noong nakaraan, no? Hindi pwedeng hawak mo pa rin. Kailangan papalitan mo, ibibigay mo sa Panginoon. Bakit? Ano yung sabi ng verse natin? Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Palakpakan naman natin ng Diyos. No? Palakpakan natin si Jesus. Bakit? Kasi mabuti pa ang Diyos may malasakit sa atin.
may mga friends mo na hindi nilike yung picture mo, okay na. Hindi, si Jesus nagmamalasakit sa iyo. Kahit na hindi ka yung kalagayan mo, hindi ka gaya ng mga kaibigan mo, okay lang. At least si Jesus nagmamalasakit sa iyo. Yun ang mahalaga. That's the best thing that we forgot as Christians na may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Next kay Aaron. Pangatlo. Yan. O kanina ha. Una, pasakop sa Diyos. Pangalawa, ipagkatiwala sa Diyos. Pangatlo, maging handa kayo. Ayan. So, hindi naman pala para tayong yung kaya nga kanina, nagsimula muna ako doon sa paghahalin tulad sa atin para yung langgam. Sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Hindi pwede pakuya-kuya-kuy na lang. Sabi ni Kuya Perks worry-free life. No, pag uwi ko mamaya sa bahay, hihilat ako ganyan, manonood na ako ng TV, wala akong worries. Hindi ganun. Ang sabi sa Diyos sa atin, maging handa kayo at magbantay. Bakit, Kuya Perks? Ang Diablo, hindi yung kapitbahay nyo, ha? Ang kaaway ninyo ay parang leon daw na umal at aali-aligid pa naghahanap ng malalaman. Kasi, as Christians, we have to understand na sa buhay natin, hindi tayo yung tayo lang. No, sarap lagi sana kung between us and the Lord lagi Pero sa langit mangyayari yun. Pero habang tayo nandito sa lupa, tandaan natin, talagang gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan para mag-worry. Itong message to, pinaprepare ka na ito isang linggo. Pero talaga, gagawa po siya ng parang kanina Siguro, sinapian yung laptop ko ata, ayaw ba bukas Diba? Pero sabi niya, you should be on guard. Bakit? Kasi ang Diablo, naghahanap lang ng timing sa buhay natin. And dumadating siya sa pagkakataon na pag tayo ay unprepared sa buhay, doon tayo nakakaranas ng pag-atake ni Satanas sa ating buhay. Kaya nga sabi doon, magbantay kayo. You should guard always your life. How do we guard our life? How do we guard our spiritual life? Lagi tayo nakakonekta sa Diyos. Lagi tayo nagpe-pray. Pag meron kang worry, pray. Pag meron kang iisipin, bago mo isipin yung paraan, pray. Tama? Lagi tayong handa sa ganong bagay. Pag hindi ka prepared, ano sabi? Darating si Satanas at bibigyan tayo ng ibang paraan sa ating mga buhay. Sabi nito, ang Diablo ang kaaway nyo parang leyong umuungal. Nakarinig na ho ba kayo ng leyong umuungal? Diba? Matatakot ka doon. Malaki yun. Gano'n, diba? Leyong umuungal. At aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa sa buhay. So as Christians, we should always be on our guard. Huwag mo tayong maging kampante na lang. Minsan kasi, pag life is okay, hindi tayo mag-church. Saka na lang. Pagka hindi okay, lahat nakakalampagin. Papuntahin mo si pastor. Tawagin mo yung cell group leader mo. Pakipag-pray mo naman ako. Ganyan. Di ba ganun? Kung kailan tayo hindi prepared, doon umaatake ang ating kaaway. Kaya all the time, huwag mo na antayin ka dumating na ikaw maungal na at ikaw ay malapa pa bago ka lumapit sa Diyos. Amen? Sana sa buhay daw natin, lagi tayong maging handa at lagi tayong maging aware na merong Diablo na umaaligid sa atin. Huwag mo tayong pakampante, mga kapatid. Wag nating isipin na parang walang yung problema. Like yung binabanggit ito, hindi porke Kristiyano ka na, ibig sabihin, wala ka ng problema. Tandaan nyo, lalong dadami pa nga yung problema. Bakit? Kasi tetestingin ka. Yan, hindi mo ko may sabi. 1 Peter ang may sabi niya. So, lagi siyang aali-aligid sa ating mga buhay. And lastly, sabi dito, kanina, tayo ay pasakop sa Diyos, pagkatiwala sa Diyos. Pangatlo, maging handa lagi. At 9, sabi dito, labanan niyo siya. Sino raw? Yung kagalit mo? Hindi. Laban niyo yung Diablo at
magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Ang call ho dito ay hindi general eh. Individual ho ito. Magpakatatag. We have our responsibility. Magpakatatag sa pananampalataya sa Diyos. Bakit? Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ano yung mga worries na meron tayo? Tayo lang ba yun? Meron nun? I don't think so. Paano yung iniisip niyo ngayon? Iniisip din yan ng Kristiyano sa ibang church. Paano yung mga problema sa buhay? Problema din ng kapitbahay ninyo. O problema din doon sa ibang bayan. Problema din sa ibang bansayan. Hindi lang ho tayo ang nag-iisa sa mga bagay na ating nagdudulot ng pag-alala sa atin. Kaya huwag tayong dumat sa time na parang, ako na lang lagi, ako na lang, Lord, paano na lang ako? Bagamat dumarating tayo sa ganung pagkakataon na naiisip natin na para bang tayo na lamang, liwanagin natin no, sa ayos sa binasa natin. Hindi lang kayo yung nag-tiis. Hindi lang ikaw yung may sakit niyan. Hindi lang ikaw yung walang pera ngayong araw. Hindi lang ikaw yung na-stress sa relationships. Hindi lang ikaw yung na-stress sa boss. Hindi lang ikaw yung na-stress doon sa karamdaman mo. Hindi lang ikaw yung nag-worry sa future ng anak mo o sa future mo. Problema rin yan ng ibang tao. But one thing is sure, anong panawagan sa atin doon? Magpakatatag kayo. Kaya tayo tinatawagan maging matatag. Bakit? Kasi babayuhin mo tayo ng mga stress ng buhay. Anong kailangan dito, my friends? For us to remain and complete standing sa presensya at sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen? No? Mga kapatid, ito panawagan sa atin. No? We should listen to the Lord this morning. Ang sabi doon sa alaala sa ating kanina, unang-una, huwag tayong ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga alalahan. Maaaring meron kayong mga worries sa umagang ito. Sabi doon sa title natin, Jesus quoted this in Matthew chapter 6, "Therefore, I tell you, do not be anxious about your life." So sabi ni Jesus, no, huwag kayong pag-alala tungkol sa buhay. Bakit? Ano yung kakainin ko? Ano yung iinumin ko? Ano yung kalagayan ng aking katawan? Ano yung susuot ko? Ang sabi ng Lord sa atin, hindi ba ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkain? No? At ang buhay at ang katawan natin mas maganda kaysa sa damit na meron tayo. Jesus cares so much sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung ating mga alalahanin ngayong umaga nito. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip niyo. Alam ng Diyos kung ano yung nagpapalungkot sa inyo. Alam ng Diyos kung ano yung nagpapa-stress sa inyo. All He is asking is ibigay sa Kanya yung worries na yun ng buhay natin. Pwede ba tayong umawit ulit? Awitin natin, inawit natin kanina. No? Yung unang worship song na inawit natin ang galing. No? At habang nandito tayo, gawin natin itong pagkakataon na mag-unload tayo sa Panginoon. No? This is the time God is offering us na surrender your worries sa akin. Habang ating mga mata ay nakapihit at tayo ay nasa presensya nating Panginoon, I encourage everyone, leave all your worries to the Lord this morning. Anong bagay ang nagpapabigat sa iyo? Nagpapa-stress sa atin masyado. No? Ang sabi ng Panginoon sa atin, come. Kung kayo napapagod na, lumapit sa akin at tayo magpahinga sa presensya ng Panginoon. Panginoon, kagaya ng aming inawit, Panginoon, whatever situation in our life, malaki, mailiit, mabigat, o magaang na sitwasyon, Lord, you are teaching us this morning na ipagkatiwala po sa inyo. Na ikaw muna, Lord, yung aming alalahanin, ikaw po muna yung aming isipin, bago po kami mag-isip ng maraming mga bagay sa buhay. Minsan, Lord, kaya po kami na-stress masyado. Minsan, Lord, kaya po kami namumroblem masyado. Masyado namin, Panginoon, tinitingnan ito na para bang kaya namin. But in the end, Panginoon, kami rin naman na naapektuhan. Lord, sa umagang ito, patawad kung sa utos mong ito,
hindi po namin nasutupad, na huwag kami mag-alala. May pagkakataon pa rin kami ng buhay na nag-aalala kami, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming pong mga pag-aalala sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, sa umagang ito, maranasan ng bawat isa sa amin, maranasan na yung mga anak dito, Panginoon, ang kapahingahan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Kung may mga mabigat kami sitwasyon ngayong umaga, Lord, pag-aangin mo po. Kung meron po kami mga kahilingan sa inyo ngayong umaga, Panginoon, na siya nagbibigay, Panginoon, ng kaguluhan sa aming isipan, Panginoon, pakalinawin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa umagang ito. Lord, sa mga pagkakataon ng buhay na hindi po rin namin alam kanino kami lalapit, i-remind mo kami, Panginoon, lagi that you are always there for us. Kagaya, Panginoon, ng pag-aalaga mo sa ibon. Panginoon, pag-aalaga mo, maging sa mga langgam. Turuan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Na sa iyo kami umasa, sa iyo po kami dumepende, Panginoon. Sa iyo po kami magbigay, Panginoon, ng lahat sa amin. Ang sa gayon, Panginoon, bagamat na diyan ang aming kaaway, still, we are at peace, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming kasama. At aming kaaway ay walang magagawa sa amin. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyong bawat isa. Whatever problems that we have this morning, whatever worries that we have, Panginoon, sa umagang ito, we are leaving everything, Panginoon, sa inyong paanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagharap muli namin, paglabas namin sa church na to, we would continue to experience ang kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ang kakumpletuhan na nanggagaling sa inyo. Ang katugunan sa aming mga dalangin, Panginoon. Hayaan mo na matuto kami maghintay, matuto kami, Panginoon, na umasa at dumepende sa inyo at umasa, Panginoon, that you are doing all the best, Panginoon, sa aming buhay. Hindi man pa nangyayari sa ngayon, but we believe, Lord God, in the end, your will, Panginoon, ay napakaganda at siyang makapangyayari sa aming buhay ay magdudulot ng katagumpayan. Pagpalain mo, Diyos, ang mga salita mo na nahayag sa amin sa umagang ito. Matanim nawa ito sa aming puso at maging pananggalang po namin, Panginoon, sa bawat pagkakataon na ang aming kaaway na sa Satanas ay umaaligid at nagpapaalala sa aming, Panginoon, na hindi namin kaya. Naniniwala kami, Panginoon, kaya po namin ang mga laban ng buhay dahil ikaw ay Diyos na nariyan para sa amin. Purihin ka po, Diyos, sa iyo ng lahat ng pagsamba, lahat ng papuri. Ito po ay dalangin po namin. Sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa amin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil tunay po na ikaw ay tapat sa lahat ng mga pagkakataon. Biyaya mo isapat, Panginoon, kahit sa panahon na kami po ay dumaraan sa mga pagsubok. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa mga paalala mo, Panginoon, napakahalaga na kami ay magtiwala sa iyo, lalo sa aming pong mga alalahanin sa buhay. Ikaw lamang ang aming Panginoong makapangyarihan, na higit na nakababadid, Panginoon, ng makabubuti sa amin. At kaya mong ipagkaloob ang lahat ng mga bagay. Hindi kami dapat matakot sapagkat mahal mo kami, Panginoon, kung paanong iyong minamahal ang iyong mga nilikha, katulad ng ibon at ng langgam, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng sandali ng aming mga buhay, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Ano man ito, Panginoon, ikaw ay kasama namin at ikaw ang Diyos na siyang nangangalaga at nag-iingat po sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-iwahiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang panangalian, kasama po ng aming mga mahal sa buhay. At nawa po, Diyos, ikaw ang siyang aming maparangalan sa buong isang linggo darating. Ano man ang aming gawin, ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian sa aming mga buhay. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa kaaliwan, buwas sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.